Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, isa na namang katanungan ang ating sasagutin. Inshallah, nawa ito ay magbigay sa atin ng kaalaman. Ang tanong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, pwede po ba mag-umrah kahit walang mahram pero may mga kasamahan ng mga kababaihan? Wala ng mga pinsan mo ang mga kasama mo. So maganda ang katanungan dahil ito ay napapanahon dahil maraming mga kapatid natin, mga kamusliman na kababaihan talagang nagsagawa ng umrah, maging hajj na walang mahram. Unang-una, hindi pinahihintulutan sa isang babae na magsagawa ng hajj o magsagawa ng umrah na mag-isa ng walang mahram. Hindi pinahihintulutan yun. Ibig sabihin, basically, hindi pinahihintulutan sa kanya. Lalo na, more particularly kapag ang pag-hajj o pag-umrah ay nangangailangan ng paglalakbay. Nangangailangan ng paglalakbay sapagkat ang pagkakaroon ng mahram ay nakaakibat, naka-attach doon sa paglalakbay. Wala sa hadith ni Prophet, sabi niya, la tusafirul imra'ah, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Hindi pinahihintulutan na maglakbay ang isang babae maliban na lang namang na meron siyang kasamang mahram. So ibig sabihin dito, anumang paglalakbay, ito man na may kinalaman sa hajj, may kinalaman sa umrah o bukod sa mga ito. Kapag may kaakibat na paglalakbay, hindi pinahihintulutan na siya ay mag-travel. Okay? So kung ang pagpunta ay hindi nangangailangan ng paglalakbay, ay hindi kondisyon na sa pagkakaroon ng mahram. Tandaan po natin yan, no? So, halimbawa, ang isang babae ay lalabas, malapit lang ang palengke o anumang katulad nito, so hindi na kailangan ng mahram sapagkat hindi man nangangailangan ng paglalakbay. Meron din sa umrah, halimbawa, nasa loob ng, sabihin natin, no? Sa loob ng Makkah mismo, so hindi naman may tuturing na malalakbay ang isang taga-Makkah sa loob ng Makkah. Kaya naman, walang problema na magsagawa siya ng umrah kahit na siya ay mag-isa. Subalit, kapag mayroong kaakibat na paglalakbay, dito na papasok ang kondisyon ng mahram. So, hindi pwede na magsagawa ng hajj o magsagawa ng umrah na may kaakibat ng paglalakbay ang isang babae nang walang mahram. Subalit, kung ginawa niya ito, halimbawa nag-hajj siya o nag-umrah siya, kasama ang mga grupo ng mga kababaihan, ang kanyang hajj ay sahih. Ang kanyang hajj o ang kanyang umrah ay tama. Tama ang kanyang umrah, tanggap ang kanyang umrah. Subalit, meron siyang violation na kung saan ito yung paglalakbay na walang mahram. At dahil dito, pinakailangan niya magtawbah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma atakumur rasulu fakhuluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kaano mang inuto sa inyo ng Allah, anang propeta sallam, kunin niyo ito. At anumang ipinababaw sa inyo ng sugo, ay iwasan niyo ito. No? Iwasan niyo ito dahil ito ay walang dun nakakabuti sa inyo. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Matakot kayo sa Allah dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng matinding kaparusahan. So walang duda mga kapatid. So kapag ulitin natin, kapag ang isang babae ay mag-isa o sabihin natin sa grupo ng mga kababaihan mag-umrah siya na may kaakibat na paglalakbay, tanggap ang kanyang umrah. Pero kinakailangan pa rin niyang magtawbah, humingi ng tawad sa Allah, at the same time ay humingi ng kapatawan at manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, tanggap pa rin ang kanyang umrah. Pero kapag walang kaakibat na paglalakbay, halimbawa, nasa loob na siya ng Makkah, nakatira, mag-umrah, hindi na kailangan ng mahram. Kahit pa, sabihin natin kasama niya kababaihan, it's okay. Wala siyang nalalabag na violation dahil hindi naman walang kaakibat na paglalakbay. So hopefully ay nagkaroon tayo ng idea. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.